Hello mga kaparikoy, muling nagbabalik ulit ang inyong lingkod, si Kaparikoy ninyo. Ayan, araw ng Sabado ulit. Ay sadyang si Kaparikoy ninyo ay napaka-busy ngayong araw na to dahil magpapalit tayo ng gulong dahil since na spring at saka summer na. So aabala na ang lahat, hindi lang ako. Kaya ang hirap magpapabook ngayon. Buti na lang naisingit ako sa aking mahal kong kabrad, si Vito Cruz. Hindi pala, si ano pala yan, Vito Cruz parang LRT station yan na sa Pinas. Kumusta dyan? Shoutout na lang kay Parikoy Vito Mendoza. So, doon tayo papunta ngayong araw na to dahil magpapalit tayo ng gulong. At naisingit tayo at may na-cancel daw. So, pupuntahan natin. Maka-ano man lang tayo. Maka-arriba tayo. Since may nag-alaga ng bata. At mamaya naman ay maghahatid ako kay Haki. Alas 4. So, hopefully matapos itong pagpapalit ng gulong within 3:30 or alas 3. Kasi maghahatid pa ako. So ganon ka busy at ganon tayo ka aligaga sa mga araw na to. So hindi na natin alam kung may mga activities pa kami ni Chloe mamaya. Dahil mamaya naman abangan nyo, si Kaparikoy ninyo ay magdi-disco, may nagyayaya. So niyaya tayo ni mga ka-Olivers natin na magdi-disco daw. So first time natin magdi-disco dito. So hindi naman ako hilig talaga dyan. Dahil iba yung hilig natin. So, yeah, tingnan natin mamaya. So, sa ngayon, sana matapos yung pagpapalit ng gulong. Yan ang focus natin. Then, makabalik, hatid. Then, focus ulit kay Chloe. Then, mamaya, arriba na naman kami. Dahil may disco mamaya, alas 9 sa downtown. Kasama natin sila si Jeff at saka si Star for all seasons. Yun ang mga kasama natin. Kasama pa rin natin si Ate Heidi, ang bida sa lahat. So ating mga kababayan dyan sa Visayas, sama na rin natin ng Mindanao. Nilaan natin ay siyempre hindi mawawala yan. Yan ang mga tagapagsubaybay din natin. At mahal natin lahat mga yan. Okay. So, ganun nga. Ito, pumaklaber na tayo. Papunta na tayo doon sa Kila Vito. Ayan. So, hanggang muli. Mga kaparikoy, huwag kayong bibitiw sa aking mga videos. Okay, para lagi nyo ako masusubaybayan sa every weekdays, every weekend, kung ano-ano pa ang pwede nating activities ngayong summer. Ayan ang mga kaparikoy. Andito na tayo. Tingnan natin kung may tao o wala. Andito na tayo. Makikilala nyo na yung pugi ng Bulacan. Okay. So, ayan na mga kaparikoy. Ayan ang mga papalitan natin ngayong araw na to. Kikita nyo naman. So, yan, dito siya nga pala dito, hindi uso yung recap. Okay? Ayan, 4 yan. So, ayan, pangatlo. Saka 4. Okay? Yan. Napakasikat ang araw. Ngayong araw na to. Ay, sadyang si Parikoy napaka-busy. Makikita nyo naman yan. Puta, busy pero mabilis ang yan. Yan ang pinakamabilis na kapirahan. Yung ganito.
Oh. Yan si paring Bito. Pagdating sa pangmalakasan, yan ang kukunin nyo. Okay? So, alam nyo na. So, alam nyo na yung bahay. Alam nyo na yung bahay. Mamaya, sa comment section, ibibigay ko sa inyo. Okay? Salamat. Ayan, mga kaparikoy. Ganyan lang ka-easy kumita ng pera. Pero kailangan paghirapan mo muna. Tingnan mo naman. Oh. Gagapang-gapang ito si kumparing Bito. So, pag may kumpleto ka sa gamit talaga, eh, napakadali lang. Basta alam mo lang yung procedure at saka tamang ano. Okay. Yan ang pang-tire at saka balancing niya. Dito. Ayan. Kumpleto yan. Yung tire balancing niya. Ayan, oh. Ayan. Ganyan. Papakita ko sa inyo kung gaano lang at ilang minuto lang ang tanggal ng gulong pag may kumpleto ka ng mga gamit. Ayan. Kita niyo yan. Ayan. Tapos. O ilang segundo lang. O. Wala pang 1 minute. Tapos. Di ba? Ayan mga kapareho, ganyan lang kadali. Pag titingnan mo lang, madali lang. Pero wala tayong idea sa ganyan. Para lang ito sa mga professional, okay? Mga legit. Ayan. Yan. Kumbaga sa atin ay mano-mano. Pero dito ay isang tao lang. Kasi nga, puro automatic na rin ang gamit kasi dito. Yan, ganyan lang, kadali. So, nakikita nyo para may idea kayo. Yan. Ayan. So, 1 down. Okay, naka 1 down na tayo. Ganyan lang kadali mga kaparikoy. Ayan. Ayan na mga kaparikoy. Ayan, 1 down. So, kinabit na yung bagong gulong ulit. So, Kaya ba size to? hindi ko sure. Ayan. Oops. Okay, 1 down. Kita nyo. Tapos ang maliligayang araw. Ayan, after nyan mga kaparikoy ay balancing naman tayo. Ayan. So ibabalance yan. Sa atin ay wala nang balance-balance ang alam ko. Marami sa atin na gumagawa pero dito hindi pwede. So kailangan balancing yan. Dapat mag, yun, 0-0 yun, Brad? Ayan, dapat daw magsi-0-0 yan. Tapos, pag hindi maglalagay ng tingga. Lalagay tingga, di ba? Ayan. Yan ang pang-balance niya ngayon para magiging pantay ang niya. Pag ikay professional, ay talagang ganon. Along procedure lang para walang disgrasya.
Ayan na, one down. So ito na yung all season tire natin. Ayan. Kaabot pa ulit ng 5 years o 4 to 5 years ulit to. Ayun na, malapit na. 3 down, okay na. So isa na lang. Oops. Isa na lang. Isa. Handa na ito. Dalawa. Tatlo. Ayan ang mga kaparikoy. Pang last na nagulong yan. So, kita nyo, saglit lang. Basta kumpleto nga. Ayan na. Ikakabit na natin lahat ng gulong. Tapos, one down. Next. Nakakatawa ang pagkakapitura ko dyan, bro. Okay naman. Di ba? Ano lang naman eh. Eh kaso yung pagkakabalot ko kasi syempre umano eh. Brush. Spray. Mas mabilis ang spray kaso yun nga lang kailangan di makalat. Kaya iniiwasan ko. Papitik-pitik lang. Oo. Pakita ko kay Dexter ito. Pag titingnan mo lang, parang ka lang naglalaro pag naglalagay Brad ng ano, no? ng gulong, you know? Pag-NASCAR yun. Pang last na. Ayan. Ayan na. Last na gulong. Ito na. Limutan nyo kasi. Ano? Yeah. Wala na yung uso ng nut eh. Isa. Ano, may nut pa naman doon. Ayun. Torque na lang. Yan mga kaparikoy. Tapos ng lahat. Ayan na mga kaparikoy. Katatapos ko lang. At pauwi na ako. So, nagawa lang niya yung magpapalit ng within dumating ako mga nag-start kami 1:30 at natapos niya ay 1:53. So, ilang minutes lang ay natapos na kagad ang pagpapalit ng all season tire. So,
Bakit nga ba mahalaga ang magpapalit ng gulong tuwing summer or spring? Kasi nga nasubukan na-experience ko na yun dati. Hindi ako nagpalit winter tire, or doon pala all season yung binigay sa akin ang time na yun. So ang nangyari ay nadisgrasya ako dahil nung papasok na yung winter, malamig na yung biglang hindi ko makontrol yung sasakyan. Talagang talagang dire-diretso ako, pubulosok ako sa kanto. So wala magawa. So mas malaki ang disgrasya ang aabotin nyo. Then pangalawa, iba yung compound nung winter at saka summer. So grip siya pagdating sa ganito na dry yung summer o pang all season. Then grip din siya sa mga watery. O pagka palamig na yung lugar din, okay, grip pa din siya. So mas safe siyang gamitin kapag ganitong panahon na. Then yung winter naman, di rin pwedeng. Ito, na-experience ko kasi lahat yan. Lahat ng na-experience ko yan. So, nung winter din naman, may gulong din ako. May gulong din ako na, sabi ko sa sarili ko, hindi na ako magpapalit ng, hindi na ako magpapalit ng summer tire. Ba't nga naman magpapalit pa ako ng summer tire? Di, winter tire na lang gagamitin ko. Then, the same time, winter tire hanggang sa pagdating ng papasok ng winter. So, ginawa ko yun. So, anong nangyari? Since na mainit ang panahon dito kapag ay summer, so parang feeling ng kapag tumatakbo ako ay parang flat. Nag-expand pala nag-expand yung gulong ko dahil malambot nga. So nangyari ako ng lubak o pothole. Yung mga potholes na yan, sus, muntik na ako dyan. So yung mga butas sa mga malubak-lubak, tawag ng potholes na yan. So nadaanan ko yan. So nangyari, nag-bubbles yung yung winter tire ko. So yan ang magiging sanhi din. Isa sa magiging sanhi kapag hindi kayo magpalit. Kaya mula noon, so bubbles, uulitin ko pala, yung bubbles ay yung bumubukol yung side nung yung winter tire. Mostly nangyayari yan kapag kay excessive ng impact, yung impact nung yung kagaya yung mga potholes nga. Then malambot nga siya, di ba? So kung saan yung pinakamahinang bahagi ng gulong, doon siya magbabubble siya. Doon bubukol yan. Kaya mula noon, nagpapalit na talaga ako. Para yan sa mga ibang na hindi pa naka-experience. Kung kayo, para sa akin, magpalit kayo talaga. Kasi disgrasya lang abot niyo. Tapos baka may magtatanong dyan, bakit nga ba all season? Ang iba hindi na rin nagpapalit kasi naka all season sila pagdating sa winter. Bagay lang yung iba, yung all season na hindi na sila nagpapalit ng winter tire. Kasi pwede rin naman talaga. Kaya nga all season lahat ng weather yan. Pwede naman talaga. Kaso ang problema kasi kapag ang all season ay pag tumatakbo ka na ng 120 kilometers. Then winter yung mga panahon na yan ay tumitigas yan. So may tendency talaga na madulas ka. Hindi siya grip. Maganda lang yung all season kapag kay nag-negative 7 to negative 10. Ganoon. Negative 7. Yeah, pero pagkapataas na mga negative 25, huwag nyo nang asahan yung parang bakal na yan. Subok ko na din yan. Lahat ng mga sinasabi ko, experience ko na yun. So yung iba na hindi nagpapalit na, nasa inyo yan. Pero kung malapit lang naman, halimbawa mga 10 kilometers lang yung tatakbuhin ng trabaho
Ang trabaho nyo tsaka bahay. So, walang problema. Kagaya ni Mrs. ko, ang tinatakbo niya ay napakalapit lang. 10 kilometers lang. 10 kilometers away from home ay nasa trabaho na siya. Then pabalik din ganoon din. So napakalapit lang. So okay na yun. Kaya ang binili ko sa kanya ay all season all season ang binili ko. So di kami nagpapalit-palit ng gulong para sa kanya. Ako lang ang nagpalit kasi nga ang trabaho ko ay napakalayo. 25 minutes to 30 minutes. Depende pa sa weather condition. So talagang ang bibilis din ng doon ng speed limit dun sa highway na dinadaan ko. So talaga naman kailangan winter, pagkadating ng winter talaga gamitin mo. Grip, nakaka-grip talaga siya. Hindi siya madaling nadudulas. Tsaka hindi siya tumitigas. Yun lang. So siya nga pala, shoutout sa mga nanonood at saka ating mga kaibigan sa Apex at saka kay V2. Oy, Brad, maraming salamat ulit. So ganun lang ka easy kay paring V2. Nabigyan tayo ng schedule para maisingit. So maraming salamat ulit. At para sa mga ibang nanonood, at ibibigay ko na lang sa inyo yung link at address. Okay? So para makapag-schedule kayo kung gusto nyo. Located lang sila sa 34th Street. Next to 50 Street, 34th Street. Yes. Yeah, right. Tama. So sa south, along Millwoods na rin siya, pwede rin yung Millwoods na pala. Dulo sila ng Whitemud. So malapit lang. Ako yung nasa 19 minutes siguro. 19 minutes. Gawin na natin 20 minutes na lang driving sa kanila. Okay, yan lang. So maraming salamat ulit sa ating mga tagapagsubaybay sa aking mga video. Maraming salamat mga amigo-amiga sa ating mga kabisayaan dyan. At sana'y lagi nyong subaybayan ulit ang aking mga videos. Huwag nyo lang kalimutang mag-share, i-likes at hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. So hanggang sa muli, ito si Kaparikoy ninyo dito lang sa Buhay Canada.